Eto, si Roque, may sinasabi kung bakit daw po siya hindi naka-attend. Hop! Eh, Uy! Oo. Mga kababayan, tatanungin ko po kayo. No, sa pangatlo nating topic, tatanungin ko kayo. Gusto nyo bang makita yung mukha ni Roque habang pinapakinggan natin siya? O gusto nyo pakinggan na lang natin siya habang hindi na nakikita yung kanyang mukha? Yan. Yan ang tanong ko sa inyo. No? Gusto nyo ba nakikita yung ganitong mukha habang pinapakinggan? Eh, yung mga kumakain dyan, kumbaga, sabi ni Ma'am Lorelai Desener, so, ayaw, wag na, ayaw. Grabe naman kayo. Attorney yan, no, si Harry Roque, mga kababayan. O sige, sundin natin ang inyong hiling. Pagsasalitain natin, no, yung, eto po kasi, nagdadahilan. No, kung bakit ilang beses na siyang hindi nakaka-attend doon sa Kongreso, mga kababayan. Sabi ni Carl Alejo, grabe ka naman kay Roque. Huwag na, nakakasuka. Okay. O attorney, tinanong ko sila ha, kung gusto nilang makita yung mukha habang nagsasalita. Eh ayaw nila. So ngayon, papakinggan ka na lang namin. No. Ano ang dahilan mo? Ba't hindi ka uma-attend sa Kongreso? Natake po kasi yung likod ko. Oh! Nung kami po ni Mrs. ay nagbakasyon minsan sa... Hoy! Kinakabahan ako sa sinasabi mo. No, paumpisa pa lang kinabahan na ako doon sa sinasabi mo. Ano ulit nga? Oh, eto na naman po ang Spokes Hour. Pasensya na kayo, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Bakit? Okay. Eh, inatake po kasi yung likod ko. Siyang likod! Iba po. Ewan ko po mga kababayan kung ako lang po ang na-imagine kung ano yung sinasabing inatake yung likod niya. Ano? Pasensya na po ah. Minsan kung ano-ano po pumapasok sa isipan natin. Yung pagkakasabi, inatake po inatake po yung likod ko. Hindi ko, naku. Oy, Jack Mende. Ayan, basahin nyo na. Basahin nyo na lang po, mga kababayan, yung komento ni Jack Mende. Ako po, basta kung ano yung nasa isip ko, ha? Yun na lang po yun. Oh. Ano pa yung sabi nila? Sabi ni Beauty, si Beauty, kababayan tao. Baka yung, Diyos ko, tuloy na nga natin. Oh, ito pa si Cherry Pink, grabe ka. Nagka-almoranas na siguro. Tuloy na natin. Nung kami po ni Mrs. ay nagbakasyon minsan sa Laos, inatake po yan, ang tawag spinal stenosis, no? Ang spinal stenosis, pag umatake yan, may sakit naman po pala. So alam na natin mga kaibigan, no? Hindi po maganda ang pakiramdam ko. May sakit po ako. Kaya hindi po ako maka-attend doon sa Kongreso. Ayan na, nandiyan na si Arlene Kayumanggi. Ito sa lahat ng maganda, ito yung hindi ako naniniwalang single to. No? Sabi niya, single ako. Tromax pa daw po. Hindi ako naniniwalang single to. Paa pa lang po ni Arlene, mga kababayan. Pinagtitikulan na ng banateros. Di ba, Arlene? Tuloy na natin si Roque. Hindi po ako makagalaw. So, nung kailan ba yon? Nung linggo. Linggo pa lang, umakto na naman yan. So talagang wow, hindi ako makagalaw. Mabuti na lang, meron ako mga napakalalakas na painkillers na naiwan pa mula nung ako'y huling inatake 2 years ago sa Laos, no? So 2 years ago na. Mukhang walang expiration date yung yung mga gamot na ininom ni Atty. Harry Roque Ano po? Mukhang walang expiration date yung ininom na gamot ni Atty. Harry Roque. Kadalasan yan, mga 2 taon, gano'n na. Ibang klase, yun ang aking ikinabuhay. Ang problema ko, paubos na. So, kailangan magpunta ng doktor. At dapat, Sabado, may appointment ako sa doktor. Na-move naman to Monday, no? So, talagang sabi ko, patay. Dapat Ito na din po. Pumasok na din po si Harry Roque. Kanina po, ang pumasok si Pastor Kibuloy. No? Ang sabi, magrereklamo ako sa human rights. Ngayon po, pinasok na po si Harry Roque. Hindi pinasok si Harry Roque. Pumasok na po si Harry Roque. May sakit ako sa likod, Mark Ramos.
hindi fentanyl, ha? Tuloy niyo na ba? Tuloy niyo na nga. Tagal pa yung aking painkiller dahil napakasakit talaga po nitong spinal stenosis. At mabuti na lang wala kayong ganyan dahil, naku, huwag niyo pong pagdasal na magkaroon kayo dyan. So sa madaling salita, no, hindi ka na-attend doon sa mga patawag ng Kongreso. Sa madaling salita, may dahilan na si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Ano ho? No. Pero ako, mga boss, Chief Amos, sir, hindi, yung nakikita ko ho, doon sa mga congressman natin, congresswoman natin, mukhang hindi po mukhang hindi po papapigil, mga kababayan, eh. No? Alam niyo po, yung mga hearing nila, lalong-lalo na po kapag kay Attorney Harry Roque, kagaya na lang nung kay Cassie Leong, mga kababayan. 'Di ba? Yung kay Cassie Leong, napaamin po nila. Opo, pogo po yung nire-renew namin. Boss Red, shout out sa iyo. Sir Tony Ninobla. Naku, lumang tugtugin na yan, boss. Laos na yung palusot ni Roqueta. Sabi ni Cherry Pink, hindi na to wheelchair, street chair na. Alam niyo po, mga kababayan, malapit na po ang Kongreso, eh. No? Siguro, napansin na ni Roque, the more na nagsasalita siya, the more na nalalaglag siya. Kaya, hindi na ako a-attend doon. Malapit-lapit na. At si Cassie apelido nun? Si Cassie Lee. Ano sabi? Opo, pogo po yung nirenew namin. Doon pa lang siguro, Diyos ko, sabi ni Attorney Harry Roque, bakit naman nagsalita tong si Cassie Leong? No? Attorney, ano pa? Baka makonvince mo kami na totoo yan. At hindi po talaga ng sakit. Pero sakit sa likod or wala, tuloy po ang spokes hour. Dalawa po pag-uusapan natin. Yung spokes hour, tuloy. No? Pero yung pagharap doon sa Kongreso, hindi. Kasi siguro, masakit nga. Masakit daw po yung likod ni Attorney Harry Roque. Mismong siya na po ang nagsabi, mga kababayan. Inatake po yung likod ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. Ang problema niya ho, paubos na daw yung pain reliever. Unang-una, ako po yung nag-file ng motion to quash para doon sa mga hinihinging dokumento ng Quad. Ano ba ho yung mga dokumentong yan? Ito po yung mga pribadong mga kasulatan, gaya nung extrajudicial settlement na estate ng aking tiyahin, yung aming pagbebenta ng lupa noong 2017 na 1.8 hectares sa Parañaque, yung mga income statement ng Biancham, yung aking SALN, at saka yung aking mga income tax return. Pero alam nyo kasi, noong dati pa, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Maputol ko lang po siya, mga kababayan. Yung huling panood ko po ng balita, no? Nakita ko nandoon nagsasalita po, kinakapanayan po si Congressman Ace Barbers. Sa susunod na hindi dumalo si Roque, mga kababayan, posible nang ipa-aresto ho nila, mga bossing. So eto po, mga kababayan, sa nakikita ho natin, no, na mukhang nagdadahilan si Roque, na kumbaga, kung ano-anong mga palusot ang ginagawa ni Roque, nakikita ko hindi ho attend to Hanggang, mga kababayan, umabot sa puntong, padalhan na po to. Baka warrant of arrest kung hindi ako nagkakamali. Galing po sa Kongreso. Kagaya na din po yan nung pagpapadala kay Kibuloy nun di ba? Kung natandaan niyo po, pinadalan ng warrant of arrest itong si Kibuloy ng Senado, hindi pumunta hanggang sa umabot na po, mga kababayan. Hanggang sa umabot na nagtago na yung tao, anak na. Hanggang sa umabot na po, na nagtago na po yung anak ng Diyos na nasa ilalim ng lupa. So ang nakikita ko po, mga kababayan, na senaryo, dito kay Harinawa, makulong na yan, sabi ni Pretty Boy Boyus, papunta na din po ito, mga kababayan, sa pagtataguho, no? Ilang beses nang hindi pumunta sa hearing. Di ba? Tapos sa mga mautog-mautog nila, hindi na masyadong humaharap. Baka magtanong to kay Alice Go. Alice, paano ba kayo nakarating doon? Paano kayo nakalabas doon?
'Di ba kasi nasa watchlist na din po siya, mga kababayan. Hindi pa hold departure order. Pwede pa din siyang lumabas. Kaya lang, doble-doble po, doble-doble ang mga dokumentong hihingin sa kanya. Oh, hindi po gano'n kadali 'yun.